must be reminded sa ato ang three major enemies: the world, the flesh, and the mind. Okay? The world is our environment, the flesh, the battle within ourselves, and the mind, mauna ni siya ang imuhang mindset, ang imuhang operating system. Maunay nag-control sa imuhang life. Kung unsa ang nag-consume sa imong mind, then it will control your life. Matod pa ni Paul, we once walk according. So, diri ta sa una. Mga victim ta diri sa una. Sa una, nahimo tang captured, no? Mga victim ta. Nahimo tang slave. Obedient ta sa atong flesh. Obedient ta sa pressure of the world. But this time, nahimo tang alive. Muna ingin Paul sa verse 1, He made us alive. That is Ephesians chapter 2. Okay? He made us alive. So, ingon dito, no, sa verse 3, among whom we also once conducted ourselves in the lust of the flesh and the desires and of the mind. So, thank God, set free na ta. Okay? Ang problem, ang law of transition is wa panahuman. You need to decide, no? Choice is a gift. Natay gitawag the power of choice. The only thing manghigala nga ma-change ang usa ka Kristohanon is ma-made up yang mind, makahimo siya choice. Ingon dito sa verse 2, no? Nga si Satanas is the prince of the power of the air. Because Satan attacks the mind. Okay? Ingon dito, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. So, siyempre, ang signal, ang ato ang gitawag og information, no? Na naman ta karon sa gitawag information technology. So naay gitawag nato ruler. He is in charge. He is in control. Sa Matthew chapter 4, sa diyang gitintal si Jesus, ingon siya, I will give you the kingdom. Na nag-iagid si Satanas, no? So, ang mahitabo manghigala, pag ang Kristohanon dili careful, ang iyahang mind i-attack ni Satanas. Ingon dito sa verse 3, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. So, ang atong desire is flesh and mind. Ang pangutana, naabatay godly desire para sa atong flesh o sa atong mind. Naapabay tay time nga ang atong mind mapuno sa Word of God. Napabatay time. Proverbs chapter 30 verse 5, every word of God is pure. Grabe, no? Ang Word of God, kung mo na makasulod sa imong mind, matod pa, whatsoever things are good, whatsoever things are lovely, think, no? Think of these things. So, makita nimo manghigala nga the mind controls the person. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, whose minds that the God of this age has blinded. So, gibutahan. Sultian ta mo, apel Christian, nabutahan na karong panahon na. So, careful ta sa tuang mga ginalantaw ug atong nadunggan kanunay because Satan attacks the mind. We do not war according to the flesh. Okay? Naay mga butang sa atong life nga makalimuta nga ang atoang battle is not carnal, it's not physical,
For the weapons of our warfare are not carnal, kundili pulling down strongholds. Kanang word nga strongholds, once lang na nahisgutan sa Bible. Kana nga verse, 2 Corinthians 10:4, that's the only time nahisgutan ang strongholds. Kanang mga phobia, strongholds na, lisod na i-overcome. Natay pastor dito sa part sa Agusan, no? Naa siya gitawag phobia. Pag musakay siya bus, mura gusto siya mo ambak. No? Kay phobia. Well, ang storya na mi, inako i-acknowledge, i-deal ni mo na. Naa siya mga phobia. Ako na ko'y phobia sa heights. Fear of heights. Kay, no, nag-Spider-Man ko og 2-story, no, ni ambak og 2-story. Nahulog kog mangga, nahulog kog daghang kahoy. Pag makakita kog taas, no, mangurog ko. Mura kog makuyapan. Strongholds ang tawag ana. Okay? Kung unsa ang nag-standby sa imong mind nga lisod i-overcome, ang tawag ana strongholds. Akong gihimo, long time ago, pag musakay ko aeroplano, di kong padaplins bintana. Akong gihimo nga nakarealize ko nga kanahalan ako i-overcome, magpaduol na kong bintana. No? Ako yung tutukan ng naa sa ubos. Pero na ako'y fear na ha, pero gina-overcome ginako karon di na ko mahadlok, no? Kay na-overcome nako ang mga strongholds. Muna, kana nga phobia gikan na siya sa brain. Okay? Gikan na sa tong mind. So ang yun ni Paul, casting down. Ato ng tumpagon. Okay? Si Satanas i-cast out. Pero ang stronghold i-cast down. Okay? So ingon diri arguments. So sa ato pa, matod pa sa kong giingon sa inyo ha, na discipleship ng utana, tinuod ba ang tithes? Unya, pagpangutana na ko, 5 years na siya sa church, karon pa siya nagduda. Okay. So naa na siya arguments, naminaw siya ni Soriano. So sige niyang paminaw ni Soriano, nagduda na siya. So nahimo na siyang arguments. Ako siyang gi-explainan. Okay? So, muna to siya i-cast down. Muna to siya bungkagon. Okay? Ingon diri, every high thing that exalt itself against the knowledge. Kita ninyo? What you know. Knowledge is based on what you know. What you know about God. Knowledge of God. Ang question, what you know about God. Naa ba tayo knowledge about God? Bisag mi mo reverse, wala. Against the knowledge of God. Pero yung kag-knowledge sa information technology, how kay mo kubi-kubi? No? Sa latest sa nahitabo sa atong nasod karon, every detail. Pero ang question, do you have the knowledge about God? So mo na ingon diri, no, i-cast down everything that exalt against the knowledge of God. Kabalo ba ta nga ang cellphone, isa ni siya sa mga distraction nga ma-erase ang atong knowledge about God. Ma-erase atong knowledge about God. Okay? Akong ma-remember, base lang ni sa kong nibaluan, akong gimemorize sa una ang tibuok chapter sa Romans chapter 12. Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 21. Memorize kay nako na. Pero kay wa naman ako na gibalik-balik ug basa, ang akong mahinumduman verse 1 ug verse 2 na lang, unya verse 21. Na-erase na ang akong knowledge. Ingon dito sa verse 1, I beseech you therefore, brethren. Ingon sa verse 2, be not conformed to the pattern of this world. Pag ang sa verse 21, overcome evil with good. Memorize na ko. Pero katong verse 3, hangtod sa verse 19, gikalimtan na nako. Ug nakalimtan na nako. Nga naman, kay wala na siya ma-exercise. So makita ninyo, nga tanan natong nakatunan diri sa church, tanan natong nahibaluan diri sa church, pag dili nimo na kanunay ma-absorb, manghigala, mahinumdaman nimo ang adlaw nga nagkudita sa Pilipinas, pero ang bersikulo makalimtan na nimo.
ma-erase na siya. Muna ingon da i-cast down. Muna nga we challenge digital detox. Kumbaga digital fasting, di man ni for life. For what reason? Para ma-renew ang atong knowledge about God. Ma-restore ta balik. Hallelujah. So thank God, no? Ginatudluan ta. So kinsa man ang kanunay gahunghong sa imong dalunggan. Kinsa ang kanunay nimong madungog. Ang dark side or ang biblical side. So duhalay nagastorya sa tua. Eyes and ears are the entrance of our soul. Ang entrance atong kalag, matarag yun, og dalunggan. We connect to this world through 5 senses. Mao na siya. Hearing, seeing, feeling, touching. So, mao na siya ang connection para makonect ang atong kalag sa physical world. The only connection is ang atuang senses. So, Satan's primary target is the mind. Ang sakit gamito ni Satanas para ma-change imong mind. Ang marriage conflict gamito ni Satanas para mahugaw ang imong mind. Magduda na ka. Okay? Ang kapubrihon gamito ni Satanas para makontaminate ang imong mind. Karong generation, that was long time ago. Pero karon nga generation, ang gamito ni Satanas, ang cellphone para ma-erase ang imong knowledge about God. Okay? So, primary target ni Satanas is ang atong mind. Because we believe what consumes your mind controls your life. So, we need a digital fasting. Digital detox. Kanang word nga detox, sa layman's term na siya, mura na siya laming. No? Ato ang hugasan, huluman, o sa sanina pa na ibabad. Because idolatry kills the revival in the church. Secular cellphone is the secular idolatry. Idolatry means to love very much. So, atong kinabuhi karon nakatangag sa cellphone, so ang atong buhaton manghigala, maghimo tag digital detox para ang atong time sa Word of God, devotion, sa Ginoo, ma-renew. Okay? Kung sa una, sige kog basag daily bread. Pero karon, sige bantay sa update sa nahitabo sa atong palibot. So makita ninyo, hinay-hinay na replace. Kanang transition mangigala, gagmay-gagmay na siya. Pero wa ka kahibalo, nag-create na day siya idolatry sa imong life. 3 types of idolatry. Pagan idolatry, that is number 1, which wala na ta diha. Ang pagan idolatry, mao ni itong mga ribulto. Ikaduhang idolatry is the religious idolatry. Ang religious idolatry is you promoted more sa church. Mao ni akong gidak-an mo ni akong pakamatyan mo na mga religious idolatry. Ang ikatulo is the secular idolatry. Ang secular idolatry, pwede ng imong trabaho, pwede imong sakyanan. Na ako'y nakita nga news, nga pakaslan niya iyang laptop, no? So, na ako'y mga nadunggan ana ang mga balita, pero hinaot pa wala na dinhi. Kay ang idolatry, kung kinsa kanunay, ang number 1 sa imuhang heart. Okay? So, 4 reasons for digital detox sa 30 days. Number 1 reason gyud sa atong digital detox is it helps us to hear God more clearly. Okay? Sa mga wala nakaapas ani, ang atong digital detox, dili ilabay ang cellphone, dili kuhaon ang cellphone. Ang atong digital detox, tanggalon ang tanang mag-create og contamination sa imong brain. Ang mabilin lang
ang messenger, mabilin si messenger, dili tanggalon si messenger, si text, dili tanggalon, si call, dili tanggalon, ang tanggalon, si TikTok, si Instagram, si YouTube, si Facebook. Sa una, malibang ko, tag-isa raman ta ka oras, karon duha na ka oras. No? Why katapusan? Kana ganing reels, taga kahig. Ma-excited na po ka. Mulingi ako kalit, kaya akong asawa mo kalit, kaya katawa. No, kalit ang tao, say. No? Wala na gyud. Ma-enjoy na gyud ta. Kabla ka unsay worse karon? Ang mga bata di na mabuhi ng may cellphone. Unya, ang mga bata baya nagalantaw sa ato. Okay? So, ang power of duplication, na ba yung power sa duplication? Mas effective ba ilang nakita kaysa ilang nadungog? Undang mag cellphone. Ikaw, sige kag cellphone. Okay? So, manghigala, let's allow God. Tagaan na tog space. Kabalo ko, lisod-lisod ni Ron kay init na kayo ang atong mga manok, no? No, init na kayo ang mga gihangaan nga mga gagmayng Ginoo, no? Ingon pa sila Ginoo na daw nato si Duterte, no? Dili siguro yung nana, pero murag padung po diha, no? So, lami kay sige sunod-sunod ba, no? Why katapusan? Gikan pa sa gitawag nila confidential fund, no? Karon, no, nanay gipost, nanay karatula sa jeep karon nga Netherlands to Davao, no? Nana sa kilid silang sakyanan. Grabe. No, nanay biyahin Netherlands to Davao. Pag send sa ko pertin akong katawa. Imbes sa Panakan, no, Matina unya downtown nya road. Ang iyang route lahi from Netherlands to Davao. Duha ka book jeep ang nagpilit ana. So, basin og manakay mo adto ha. So, ato ning tinguhaon kay ang digital detox, this is for your soul. Okay? Ang Ginoo nagapamuhat, matud pa, the eyes of the Lord running to and fro, looking sa mga tao who are loyal to Him. Okay? Now, dirita sa ato ang bago, last, no? Sa mga karon lang nangabot, nanata sa last part. Nanata sa ato ang momentum. Ingon si Paul sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, no? In conclusion, be strong. Amot lang kung strong pa bata. Be strong in the Lord and His mighty power. NIV version. Put on the full armor of God. Ako murag i-edit na ko ni. Kaning put on the full armor of God. Ako ning buhaton og put on the full armor of God again. Okay ba ta diha? Kay ngano, gitanggal naman na to. Okay? So, sigurado ko, daghanang nananggal ba? No? Put on the full armor of God again, so that you can take your stand against the devil's schemes. Para daw, kung mabut ang time, atakihon ta sa yawa, which naatake naman gyud ta, atong sulubon balik. Okay? Katong prayer, katong commitment, labi na tong sacrifice. Nawala na ang essence sa sacrifice. Sultian ta mo. Ang sacrifice is the currency of heaven. Ang currency sa Amerika, dollar. Ang currency sa Japan, yen. Ang currency sa Pilipinas, pesos. Ang currency sa langit, sacrifice. Napabatay sacrifice. No? Ang peso, dadon yun sa Amerika, di mahalin. Ang yen, dalon mo na sa mall, di po na mahalin.
Di ka kapalit. Basin ang imong pagsimba nga gipakita sa Ginoo, di madawat. Masabtan pa ko ninyo? Basin di madawat. Nganong di naman madawat? Kay, ingon sa Malakay chapter 1, nag-offer ta sa Ginoo og sacrifice nga buta, piang, wala nay sacrifice. Dili na special. So muna ingon si Paul, above all, taking the shield of faith. Butangan na itong shield. No? Proteksyonan. So, manghigala, ang atong faith is our only hedge. Kanang word nga hedge, wall of protection. Maura na'y usa ka butang para ang atong life. Dili makatake advantage ang yawa sa tuwa. Okay? Hallelujah. Naay bag-o karon, no, na-discover ni siya 2018 sa mga psychologists. Nomophobia. Okay? Daghang kay mga phobia. Aerophobia, sa to, arachnophobia, claustrophobia. Katudeng pastor nga akong namit dito sa Trinto, claustrophobia dito. Kay pag musudjag elevator, mura siyang mamatay. Ay, pagaws ako! Musod lang elevator, mura siyang mamatay. Ang ginhawa, murag, ano ba? No, tawag na, claustrophobia. No? Naapoy turcophobia. No? Ako ara ng version, ha? Pag makakitag turko mo, dagan, siguro atraso, di ba, no? Magikala, sa cellphone karon ay gitawag og nomophobia. Okay? No means no. Mo means mobile. Ang pho means phone. Ang phobia means fear. Nomophobia is a psychological condition whereby a person was a fear of being detached from their phone. Mahadlok siya nga wa siya phone. Pag moadtog simbahan, mabiyaan ang Bible, dili balikon. Pero kung mabiyaan ang cellphone, mupakyaw og taxi para balikon. Oh, ang tawag ana, nomophobia. Dungan do taglitok be para di makalimtan, ready begin. Nomophobia. No, nomophobia is the fear of being detached from their phone. Tistingan na to ron, ha? Magsugod na ra bata ugma. Para mailhan na to, nga naa na tani nga phobia. Basin, naanay nagsakit ani diri. No? So, katong claustrophobia, mahadlok, musulod og mga sirado nga lugar nga way bangag. No? Mahadlok. No? Kaning atong anak, pag dili madisiplina, maigo sa nomophobia. Ang lisod, apil ang mama o papa. Nomophobia. No? Akong asawa, pag mabiyaan niyang cellphone, ay, okay ra. Kay, dag samok kinabuhi. Alam niya. Napa ba na dire, no? Hallelujah. Your phone is changing you. Basi ni Tony, kisa ni? Rinky, no? Your phone is changing you. So, basin makatabang ni sa to, ano? Dungano na tugbasa ning Psalms 23. Kasi nakamemorize sa Psalms 23. Okay. So, dungan tagbasa, no? Okay. Mo naman ni atong trend ron. Okay, ready na ba ta? Okay, ready, begin. My smartphone is my shepherd. I still want more. I stare at it in green pastures. I text instead of looking at the still waters. It drains my soul. It leads me in the path of unrighteousness for apps' sake. Yet do I walk through the valley of no lights, I will not fear, for my smartphone is with me. Snapchat and Instagram, they comfort me. My smartphone prepares a fake world for me in the presence of reality. It anoints my head with secular humanism,
my discontent runs over. Surely laziness and comparison shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the cyber world, looking down at my smartphone forever. Hallelujah. Murag tinuod man pod, no? Murag tinuod man pod nga mao naman ning atong guide ron. And I hope nga dili na ni mahitabo. Okay. Hallelujah. Nasabdan ba ninyo ang content, no? Tinuod ba gyud pod? Imbis the Lord is my shepherd, no? Ang pangutana, are you in control of your phone or your phone controlling you? Okay? Mo na yung question. Okay? So, makita nato manghigala nga karong panahona kabalo na ka unsay tubag. Ikaw daw, i-evaluate daw ang imong self. Ikaw ba ang nag-control sa phone or ang imong phone ang nag-control sa imo? Kabalo kas tubag. Kay ikaw ra gyud nakabalo tubangan sa Ginoo ana. The truth is, amino na lang ginato ni, our phone is controlling us. Mo na truth there. Okay? That is why we need digital detox. Na nag-ingon sa kuha, gitiming manimo nga si Duterte tuana sa ICC. Naku, gituyo ba? Mo na testing na hinoon, no? Pero sultian ta ka, matulog kang magmalinawon kaysa maglagot kang Marcos. Asa ka? Matulog ka nga kauban ni mong Ginoo o maglagot kang Marcos? Okay. So, dito sa book ni, ganina, is, matud pa niya, the routine of nothingness. Wa, gyud na diha. Sakto yung ingon ni Solomon, mura daw ta gadakop sa hangin. Okay? So, ang nomophobia, manghigala, the fear of worry, without your mobile phone is, makita nato, kung di siya ma-prevent, it can lead to severe mental, physical, and social distress. Okay? Ang uban diri, matud pa sa katong mga gamers, nana salay mga account. Grabe, di na mabuhi. No? Hallelujah. Therefore, I urge you, muna ingon ni Paul, I urge you to reaffirm your love to Him. Pwede ba dunghanon na tugbasa? Kaya murag gwapo nga verse. Okay, ready? Begin. Therefore, I urge you to reaffirm your love to Him, for to this end I also wrote that I might put you to the test, whether you are obedient in all things. Now, whom you forgive anything, I also forgive. For if indeed I have forgiven anything, I have forgiven that one for your sake in the presence of Christ, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kanang word manghigala nga si Satan mag-take advantage, dapat aware ta nga ang cellphone, pwede siya mahimong device sa imong life. Now, kuha ano kong highlight ng, now whom you forgive anything, I also forgive. Ang point nako diri manghigala, gamayng testimony ko, katong si Duterte gidala sa ICC, natandog pud mo, no? Oh, tanawa, nakita niyo, basin daw i-take advantage to ni Satanas. Kay daghang naglagot, nga wa man mo ilabot. No? Daghang naglagot sa mga way labot. So, muna yung delikado diha, kay basin, makaigo si Satanas sa tua, kay maglagot ta sa di dapat kalagutan. Dapat aware tas panghitabo. Ang panghitabo, gamay pa ka, wa na'y katapusan. Importante nga natas kamot sa Ginoo, dapat aware ta sa trabaho sa Ginoo. Okay, wala natay oras, no? Kinalahan natay budget-budgeton din, he. So, magtawag ko, before na ko na tiwason, na ako'y duha katao na met karong bulana, masurprise siguro ni sila, pero mas may nang surprise, no? Ako silang patestimonihon, gamay lang, kay katong nagsugod tag digital detox, nag-una-una ni sila. Pero na sila yung ma-share po nga mga good things. Sila ang akong nahibaluan nga naay maayo nga testimony, no? Ako ang iyon,
una si Brother Nelson o si Doc Rico, no? Gamayng share lang sa inyong experience sa dihang naamoy nag-digital detox mo, no? Short lang. Kaya hanggang una si Brother Nelson, right? Brother Nelson. Palakpakan nato yung kinakusgan sa Boulevard. May buntag sa inyong tanan, no? Gusto lang ako i-share sa inyo, sa mubo lang ha, kung unsa ang epekto kung mulayo na ka sa social media. Sa diyan pa nag-share si Pastor Ramil atong digital detox. Diya pa sa bangko, kumbiktado nako. Pag abot ako sa balay, kato yung kuanay, pag abot ako sa balay, iris na diretso. Mga TikTok, Instagram, tanan. Ang walang gin mairis sa akong cellphone, kay naka-built-in siya sa cellphone, ang YouTube, bisag usaon ako, tabangan na masong anak ko kuan, di sa mairis. So, gikontrol na lang ako, pero tanan, kuan na. Pero kung mo ito'y gingon ni Pastor Ramil nga, kung unsa to'y iming gibiyaan, kailang na kay ipuli. Salamat po kong Pastor Ken nga nasa initiative nga katong Bible reading. Muna nga, sa una pagmata nako, Facebook, ana-ana si kuan, magsakit na lang yung mata si kanana. Pero karon pagmata nako, Bible na akong basahon. Sa gabi po, pagtulog ako, Bible na po ang basahon, kaya wala naman ko'y kanang ana-anaon. Salamat ko nga dako kasi og tabang. Ingon ni Pastor Ken nga, kaya gid ay nga mubasa ta og Biblia. Tinuod gid, kaya gid. Nya mo to nga katong February nga among Bible reading, nahurot na ako tog basa. Karon pud March, hapit na po nako nahurot og basa. Pero wala pa mahuman kay wa pa po nahuman ang March. So kato lang, salamat kay sa Ginoo. Palakpakan na to. Hallelujah. Nanatay first runner up, no? Second runner up. What a surprise, but it's an honor to share, no? Actually, it's been a while that I'm struggling with Facebook, no? Because in our company, we have tawag doon, yung website and Facebook page. So it's really hard not to monitor. And, but I decided because after evaluation, number one, it took a lot of time. No? In my own recollection, it took mga 5 hours a day. So it leads me to being unproductive. Number two, I worried a lot. Whenever I saw something sa Facebook, I worried a lot. Then, madala na ako pag-abot sa gabi, then it affects my sleeping time. No? Say, makatulog ko 10 o'clock because even at bedtime, nag-scroll pa ko sa akong Facebook. Maybe some of brothers and sisters here are friends na ko sa Facebook. If you notice, almost every day I have post. But since January, I decided wala na akong post. Then it created peace of mind because you're focused to something. And that's why I'm sharing sa mga kauban ako sa trabaho and even to my family. So if you really want to have peace of mind, please do away with social media and Facebook because really it's a human nature ba na you feel something pag may nakita kang bad or good, it really feels either bad or good, it really affects your emotions and it will distract you and it will become non-productive. So I was, but this is a product of prayers because it's easy na iwala ni mong Facebook. Like karon, I was surprised sa Hague na pala si President Duterte. Actually, wako kabalo na. Si Clifford pa nag-ingon sa kuha nga nadakpan na si President Duterte while nasa parking area ako. No? So, so hindi ko alam, pero wala kay ko I mean, di ba, the peace of mind there. And every morning, na kay tayo magbasa sa Bible, and really, makafocus ka because it really distracts. Alam naman natin lahat yon. So, you cannot do it alone, but please pray, ask it from God na mawala ka sa Facebook and really God will do it because it really gives you a favor. Ayaw naman niya malayo ka sa Kanya. Yun lang. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. So, para ma-overcome na ito ng nomophobia, no? Sa ato ang gikasabutan, 1 month ago, no? 1 month ago, maghimo tag 30-day mental detox. Ayaw mo kahadlok 30 days lagi ni. No? Basig sige mo bantay sa inyong mga likes diya.
ang purpose diri para napoy chance ang Holy Spirit makalihok sa ato. No, ang gatuyok-tuyok sa tong utok no dili Holy Spirit. Ang imong utok kasi scroll, no? So mag-challenge ko, no, kay last day naman this is the last session sa to ang mind cleansing session, no? So magsugod ta ugma March 17, dayon mo tapos ta during na sa conference. So ang akong challenge, who will join? So kung natay 3 days prayer and fasting, this time naaputay 30 days mental detox. So ang atong buhaton, kung dili mahadlo ka mo tanggal sa imuhang YouTube, kay di ka kabalo mo tanggal, make a commitment, ayo sa manage, no? Matud pa ni Brother Nelson. Basin na ay mga hindrances nga ang Ginoo dili na fully in control sa tuang life. Kay basin na igo na ta sa nomophobia. So, okay, ready na ba ta sa challenge? Mo challenge ko po ta sa kamot, kinsa ang mo join? Okay? Silyuhan na sa Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, diri sa ako ha. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29. Uy, isara lagi diri. Murag nag-boycott mo ba? 30, 31, 32, 33, 34. Okay, 35. Uy, kadaghan na to. Abot tag 300. Oh, 36. Duwagid ka kamo to. 37. Hallelujah. So, okay. Ako nagatuo, no, nga karong bulana, pag abot sa conference, nailahi nga buhaton ng Ginoo. Amen? Palakpakan na to itong buhi nga Dios. So, this is the challenge for the church. Kay nakita nako, nga bisan manimba ta, wala na tay concentration sa Word of God. Wala na gyud, grabe. So, fasting ni. Tabangan na to. Tanggala sa na inyong mga Facebook diha, inyong mga sana TikTok, no? Okay? So, siguro usahay matintal mo pero make a commitment. Do it for God. So, magdedicate ko sa mga kamot. Father, in the name of Jesus Christ, to the authority that you have given to the church, ako, Lord, gidedicate ang mga kamot nga nagtaas. Siguro na ay mga wala nagtaas, Lord, but their heart is willing. Bless them this week, and I pray, Lord, for a divine encounter. Mag-encounter ka sa mga kinabuhi that willingly will submit to you, O God, Lord, para sa mga mind detox, mind cleansing. Dili na mo tugutan nga mahugaw ang among utok sa pamaagi nining kalibutan na. Tuguti, O Dios God, makatilaw sila sa imong gugma. Kini among pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Manindog ta. Hallelujah. Palakpakan, pasalamatan nato. Tumuhin nga Dios. Amen.